Alam niyo po ba na isa sa pinakamalaking news outlet sa buong Amerika ay tinawag si XRP bilang smartest cryptocurrency to buy ngayong taon? Oo, nabasa po ninyo yan ng tama mga kakripto. Ayon po sa isang article na lumabas mismo sa USA Today, ay si XRP raw ang pinakamatalinong bilhin sa halagang $500 ngayon. Pero teka lang, kung ganun po kaastig itong sa XRP, ay bakit po siya ay biglang bumagsak? Ayan, or bakit po bumagsak ang kanyang presyo? Anong meron po sa likod ng papuri at sabay na pagbulusok ng kanyang halaga? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po tinawag na smartest crypto si XRP ng USA Today. Ayon po sa inilathala ng USA Today na isang kilalang pahayagan po sa Amerika, ay si XRP daw ang pinakamatalinong bilhin ngayong taon kung ikaw ay may hawak na $500 na puhunan or investment capital. Ayan, ipinapakita po sa article na ang dahilan nito ay ang real world utility ni XRP. Ang ibig sabihin nito ay may totoo pong gamit si XRP sa mga transaction, lalo na sa international payments o padala ng pera sa iba't ibang bansa. Sa mga oras na marami pa ring crypto ang nagtatago sa likod ng hype, ay si XRP po ay may aktual na gamit sa mundo ng finance. Kaya raw siya ay maituturing na smart dahil hindi lang siya basta pang trade. Ginagamit po talaga siya sa pagpapabilis ng cross-border payments ng ilang malalaking kumpanya. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi tungkol po sa long-term growth ng XRP? Sa article ay ipinapaliwanag na kahit raw magbibigay ng explosive returns sa XRP gaya noong mga naunang taon, ay maganda pa rin ang kanyang long-term growth. Ibig sabihin ay hindi raw ito ang klase ng crypto na bigla na lang lalampas sa buwan ang presyo, pero dahan-dahan at tuloy-tuloy na paraan ay posibleng lumago ang kanyang halaga sa mga susunod na taon. At base po sa CoinGecko, ang market cap ni XRP ngayon ay nasa humigit kumulang $170 billion. Dahil sa laki nito ay hindi na ito madaling tumaas ng biglaan. Pero kung pagtitingnan po sa long term, ay para raw itong malaking barko. Hindi po mabilis kumilos pero matatag. Ngayon ay sunod na katanungan ay ano naman ang sinasabi ng article tungkol po sa stable coins kumpara kay XRP. May bahagi rin ng article na nagsasabing mas efficient pa rin daw ang ilang stablecoins pagdating sa international transfers. Pero kahit ganun ay may pahayag rin sila na pwede pong makinabang si XRP nang hindi direkta mula kay RLUSD. Isa pong bagong stablecoin na dual chain at bahagi ng parehong network na XRP. Gayunpaman, karamihan po ng supply ng RLUSD ay nasa Ethereum network. Kaya hindi rin ganun kalakas agad ang benepisyo para kay XRP. Pero ang mahalagang punto dito ay kahit stable coins ang bida ngayon sa mga padala, may mga posibleng indirect growth sa XRP dahil sa shared ecosystem nila. Ngayon ay bakit po nabwisit ang mga Bitcoin maximalist sa article na ito? Hindi lahat ay natuwa sa article na ito. Lalo na ang mga tinatawag na Bitcoin maximalist o yung mga sobrang loyal kay Bitcoin at naniniwalang ito lang ang dapat paglaanan ng pera sa crypto space. Marami po sa kanila ang nag-react sa social media at kinuwestiyon o tinanong ang pag-feature kay XRP bilang smartest buy. Ito raw ay parang insulto sa supremacy ni Bitcoin bilang digital gold.
Pero ang totoo ay hindi mismo ang USA Today ang sumulat ng article kundi ang Motley Fool, isang kilalang financial advisory company sa US. Ang USA Today ang nag-feature lamang nito sa kanilang website at official social media platforms. Yan, bilang panghuling katanungan ay totoo bang bumagsak si XRP kahit may magandang publicity? Kahit pa maganda ang pagkakalahad ng article at malakas ang exposure nito sa mainstream media, ay hindi po nito napigilan ang pagbagsak ng presyo ni XRP. Sa datos po ng CoinGecko ay bumagsak ang presyo ni XRP sa $2.75. Pero sa kabila po nito ay may konting rebound o pag-angat na rin matapos ang malakas na bagsak. Ito po ay nagpapatunay na kahit may magandang balita, ay hindi ito laging nangangahulugang tataas agad ang presyo ng isang coin. Marami pa ring ibang factors tulad po ng market sentiment, whale activity at global economic conditions na nakakaapekto sa presyo. At ayan, sa pananaw po ng isang ordinaryong crypto trader dito sa Pilipinas ay may dalawang muka ang balitang ito. Una ay nakakataba ng puso na may malaking international news outlet tulad po ng USA Today na kumikilala sa halaga ni XRP. Isa itong sinyalis na unti-unting kinikilala ng mainstream media ang kakayahan ni XRP bilang tunay na digital asset na may gamit sa totoong mundo. Pero sa kabilang banda, dapat po nating tandaan na hindi po sapat ang magandang publicity para magpaangat agad ng presyo. Kung may plano po tayong pumasok kay XRP, ay dapat po natin itong tingnan bilang long-term investment at hindi para sa mabilisang kita. Ibig sabihin ay kung mag-i-invest po tayo kay XRP, ay kailangan po na handa tayong maghintay at pag-aralan muna ang takbo ng market. At bilang panghuli, para sa akin ay isa po itong malaking hakbang para kay XRP. Ang pagkaka-feature po niya sa USA Today ay hindi po simpleng balita lamang. Isa itong indikasyon na kahit marami ang bumabatiko sa kanya, ay may mga institution pa rin na naniniwala sa kanyang kakayahan. Pero hindi rin ito dapat maging dahilan para maging kampante tayo. Ang pagbagsak po ng presyo sa kabila ng magandang balita ay nagpapaalala sa atin ng crypto market ay hindi predictable. Kaya ang pinakamainam ay mag-research pa rin tayo ng mas malalim, gumamit ng tamang risk management, at wag po tayo mag-all-in kahit gaano pa kaganda ang press release ng isang coin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.